Kamusta na kayo mga Juan? Ang Batman Begins ang astig na Tagalog film recap natin ngayong araw. Ito ay isang action crime thriller DC movie na na-release sa taong 2005. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating palabas at Let's put a smile on that face. ang batang si Bruce Wayne ay naglalaro sa hardin nila kasama ang kaibigan niyang si Rachel Dawes. Ngunit biglang bumagsak si Bruce sa isang lumang balon at sinugod roon ng maraming paniki. Pero agad na pinuntahan siya sa balon ng ama niyang si Thomas Wayne upang kunin. Nang pinasok ang bata ng ama sa kanyang silid ay sinabi nitong huwag matakot sa mga paniki. Inaatake siya ng mga ito dahil natatakot sila sa kanya. Maya-maya ay sumakay ang bata kasama si Thomas at ang ina niyang si Martha sa public train ng Gotham. Tinayo raw yun ng ama niya upang makatulong sa mga mahihirap at mapag-isa ang syudad habang ang nasa sentro ng riles ay ang kanilang Wayne Tower kung nasaan ang control room ng tren. Sa sunod na eksena ay nanood sina Bruce ng opera ngunit labis na natakot uli siya sa mga paniki na karakter roon kaya't sinabihan niya ang ama na lumabas na sila ng opera house. Subalit biglang tinutukan sila ng baril ng magnanakaw na si Joe Chill at agad na hinarang ni Thomas ang balang tatama sa asawa niya. Binaril pa rin ni Joe si Martha upang kunin ang kwintas nito at mabilis na tumakbo palayo ng lugar. Labis na na-trauma si Bruce sa nangyari sa mga magulang niya at ilang saglit ay kinomfort siya ng police officer na si James Gordon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Commissioner Loeb na nadakip na nila si Joe Chill. Pagkalibing ng mga magulang ni Bruce ay sinabi niya sa kanyang butler na si Alfred Pennyworth na kasalanan niya ang nangyari sa kanila. Pero pinakalma siya ni Alfred na hindi niya ito kasalanan at simula sa araw na iyon ay siya na ang kasamang lumaki ng bata. Nang nagbinata na si Bruce at kakagaling lang sa Princeton University upang dumalo sa hearing ni Joe Chill ay nakita niya sa Wayne Manor nila si Rachel na isang dalaga na nais raw niyang ihatid sa hearing si Bruce at upang magkamustahan na rin. Nang nasa hearing na siya ay isa palang intern ang babae ng district attorney na si Carl Finch. Sinusulong nito ang maagang pagpapalaya kay Joe kapalit ng pagtestimonya niya laban sa mob boss na si Carmine Falcone. Kalaunan ay hinatulan ni Judge Faden ang lalaki ng pagkalaya at labis na kinasama ito ng loob ni Bruce. Nang palabas na si Joe ng courthouse ay hinanda na ni Bruce ang baril niya upang makapaghiganti sa lalaki. Ngunit paglapit niya rito ay biglang may bumaril kay Joe at labis na nasatisfy siyang makita ito. Habang nasa biyahe pa uwi ay pinaliwanag ni Rachel kay Bruce na malamang binayaran ni Carmine Falcone ang judge upang palayain si Joe sa publiko at mapatay. Sumagot si Bruce na dapat na magpasalamat siya kay Falcone dahil sa ginawa nito. Pero ang babae ay pinakita sa kanya ang depressed area ng Gotham na malaking parte ng syudad. Si Falcone ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Bruce dahil sa pangangalap nito ng krimen sa buong Gotham at pagbebenta ng mga droga. Nagudyok ito kay Joe na maging desperado na magnakaw at pumatay ng dahil sa kahirapan. Ni isa ay walang nagtatangkang pabagsakin si Falcone dahil pinapayaman niya ang masasamang tao at natatakot sa kanya ang mabubuting mamamayan ng Gotham, ngunit nasabi ni Bruce na wala siyang pakialam kay Falcone at ang nais lang sana niya ay mapatay si Joe. Labis na kinainis ito ni Rachel sa kanya dahil kahit kailan ay hindi maiisipang gawin ng kanyang ama ang nais niyang paghihiganti at dinala siya ng babae sa bar kung saan namamalagi si Falcone. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Na-realize ni Bruce na tama si Rachel at tinapon na niya ang baril at hinarap mag-isa si Falcone sa loob. Sinabi ng bida rito na hindi siya napunta roon upang magpasalamat kundi upang ipaalam na hindi siya natatakot sa kanya. Ngunit pinaliwanag ni Falcone na kahit kailan ay walang mapapatunayan si Bruce sa harap niya at hindi niya maiintindihan ang mundo ng mga kriminal dahil siya ang tila prinsipe ng Gotham. Dagdag ng mob boss na ang mga bagay na hindi naiintindihan ni Bruce ang kakatakutan niya. Pagkatapos ay puwersahang pinalabas ang bida ng mga tauhan ni Falcone. Sa sunod na eksena ay nagdesisyon si Bruce na maglakbay sa buong mundo nang sa gayon ay matuto siyang mamuhay ng sobrang hirap at magnakaw ng mga pagkain upang mabuhay. Kalaunan sa Bhutan ay sinubukan niyang mag-hijack ng isang truck na puno ng mga kargamento kasama ang isa pang lalaki. Subalit agad na nahuli sila roon ng mga kapulisan at ang ninanakaw pala ni na Bruce ay mga kargamento ng Wayne Enterprise. Isang araw nang nasa Bhutan prison na ang bida ay may nakasagupaan siyang isang grupo ng mga preso na nais siyang paslangin bilang katuwaan lang. Pero sinamantala niya ang pagkakataon na yon upang pagpraktisan ang mga preso gamit ang kanyang self-defense skills at nagawa niyang pabagsakin silang lahat. Agad na binalik si Bruce ng mga bantay sa selda niya at hinihintay na pala siya roon ni Henry Ducard. Inaya siya nitong sumali sa vigilante group nila na ang League of Shadows na pinamumunuan ni Ra's al Ghul at maaaring mahanap raw ni Bruce sa kanila ang hinahanap niya.
Kung interesado siya ay papalayain na siya roon kinabukasan at ang matatagpuan niyang rare blue rose sa silangang kabundukan ay kailangang dalhin niya sa tuktok ng bundok. Sa sunod na araw ay pinalaya na nga si Bruce sa kulungan. Ilang saglit ang nakuha niyang asul na rosas ay dinala niya paakyat ng kabundukan habang bumubuhos ang malakas na nyebe roon, hanggang sa narating na niya ang headquarter ng League of Shadows na nasa tuktok ng bundok. Pagpasok ng bida sa loob ay nakita niya roon si Ducard at ang leader nila na si Ra's al Ghul, pati na ang maraming miyembro ng League of Shadows sa paligid. Tinanong si Bruce ng lalaki kung bakit siya pumunta roon at sinabi niya na nais niyang labanan ang masasamang tao at katakutan ng mga ito. Nang sinabihan ni Ducard ang bida na magsisimula na sila ng training ay nagdahilan siya na labis na napagod sa paglakbay, pero mabilis na inatake siya ng lalaki habang pinapaliwanag na dapat ay palagi siyang handa sa lahat at upang katakutan ng marami ay dapat na mamaster muna niya ang sariling takot. Sa sunod na eksena ay sinailalim si Bruce sa iba't ibang uri ng mga pagsasanay kabilang na ang teknik nila bilang ninja sa pagtatago sa kisame. Pagkatapos ay sinanay siya ni Ducard makipaglaban gamit ang espada sa isang nagyelong lawa habang tinuturuan na palaging pansinin ang paligid niya. Ang pagpansin sa paligid ang hindi nagawa ng ama niya noon kaya't kasalanan niya ang pagkamatay nila at hindi ni Bruce. Sa gitna ng matinding pag-iensayo ng dalawa sa paggamit ng espada ay hindi nagtagal ay nagawang matalo ng bida si Ducard. Ngunit pinaalala uli sa kanya ng mentor niya na laging pansinin ang paligid at agad na hinulog siya sa winasak nitong butas sa lawa. Maya-maya ay pinakita ni Ducard kay Bruce ang nabihag nilang lokal mula sa kalapit na village roon. Ito raw ay may mga matitinding nagawa sa lugar nila at planong parusahan ng League of Shadows. Dumating naman ang araw na upang magapi ni Bruce ang takot niya ay pinalanghap sa kanya ng mentor niya ang isang usok at biglang nakakita siya sa isip ng mga paniki. Pagkatapos ay nagtago si Ducard sa maraming ninja ng League of Shadows at kailangang hanapin ito ng bida sa kanila habang nasa impluensya ng usok. Kalaunan ay nahiwa siya ni Ducard sa braso at naisipan niyang hiwaan rin sa braso ang ilan sa mga ninja. Pagkatapos ay tinago ni Bruce ang sugat niya at nalinlang ang kanyang mentor. Dahil dito ay tuluyan ng namaster ng bida ang takot niya sa mga paniki at napagdesisyonan ni Ra's al Ghul na handa na siyang maging miyembro ng League of Shadows. Ngunit kailangang mapakita raw ni Bruce sa kanila ang commitment niya sa hustisya sa pamamagitan ng pagpatay niya sa bihag nilang kriminal. Pag nagawa niya ito ay pangungunahan niya ang mga tauhan nila sa pagwasak sa buong Gotham dahil labis na itong naging corrupt na syudad. Pero ang bida ay hindi sumang-ayon sa layunin nila at nang inabot na niya ang espada ay mabilis na nagpatalsik siya ng apoy sa mga supply ng armas roon. Agad na pinatulog niya si Ducard ngunit galit na inatake si Bruce ni Ra's al Ghul at matapang na nakipaglaban siya rito ng espadahan. Habang ang buong headquarter ng League of Shadows ay sumasabog na dahil sa kumalat ang apoy sa mga explosives nila. Kahit naman nahihirapan siyang makipagtunggali kay Ra's al Ghul ay hindi nagtagal ay nagawa niyang matulak ito sa nagliliyab na debris na agad na kinamatay niya. Si Ducard naman na wala pa ring malay ay kinarga ni Bruce. Biglang tumalsik sila palabas ng gusali pero agad na naligtas niya ang kanyang mentor bago ito mahulog sa bundok. Pagkatapos ay dinala ni Bruce si Ducard sa kalapit na village at iniwanan sa lokal na doktor roon upang makarecover. Sa sunod na eksena ay sinalubong si Bruce ni Alfred mula sa kanilang private jet. Habang nasa biyahe ay sinabi niya sa kanyang butler na nais niyang labanan ang krimen at korupsyon sa Gotham at maging isang simbolo sa mata ng mga mamamayan. Sumang-ayon si Alfred sa kanya dahil ang mga magulang niya noon ay nais rin umunlad at maging mapayapa ang syudad nila. Pag-uwi ni Bruce sa Wayne Manor ay pinag-aralan na niya ang tungkol sa mga kapulisan at kay James Gordon na isa ng sergeant, pati na ang kaibigan niyang si Rachel na isa ng assistant ng district attorney. Sa sunod na eksena ang preso na si Victor Zsasz ay diniklara ni Dr. Jonathan Crane sa korte na wala sa katinoan at dapat na ilipat siya sa Arkham Asylum Rehabilitation. Labis na pinagtaka ito ni Rachel dahil si Zsasz ay tauhan ni Falcone at maraming napatay kaya't naisip niyang tauhan rin si Crane ng mob boss. Ngunit sinabihan ni Crane si Carl Finch na siguraduhin totoo ang mga akusasyon na sinasabi sa kanya ng assistant niya. Pinagsabihan naman siya ni Finch na huwag makialam sa mga tauhan ni Falcone dahil maaaring ikapahamak lang niya ito. Samantala si Bruce nang nakakita ng paniki sa loob ng mansyon nila ay naisipan niyang bumaba sa balon kung saan siya nahulog noon at pinasok ang butas rito, hanggang sa nakarating ang bida sa malaking underground na kuweba roon at pinalibutan siya ng napakaraming mga paniki na tila wina-welcome siya. Kinaumagahan ay pumunta si Bruce sa Wayne Enterprise Building, habang ang CEO ng kumpanya na si William Earl kasama ang mga miyembro ng board ay nagpaplanong ibahin ang management nila dahil nasa publiko na ang kumpanya. Pero labis na nagulat si Earl na makita roon si Bruce. Wala raw siyang interes na mag-manage ng kumpanya at nais lang niya na malaman ang tungkol sa Applied Science Department nila. Pagkatapos ay pinuntahan ng bida si Lucius Fox na ang head ng departamento na yun.
Pinakita sa kanya nito ang mga gadgets na dinisenyo ng kumpanya para sa militar. Isa na rito ang magnetic grappling gun, ang knife and bulletproof na survival suit at ang Kevlar utility harness. Ayon kay Lucius ay prototype lang ang mga produkto roon at tinigil na ang produksyon dahil hindi kaya ng mga kliyente nila ang presyo ng mga ito kahit pa ng gobyerno. Nagdahilan naman si Bruce na nais niyang hiramin ang mga ito para sa kanyang kakaibang climbing sports. Hindi nagdalawang isip si Lucius na sumang-ayon sa kanya dahil lahat raw ng bagay roon ay pagmamay-ari niya. Sa sunod na eksena si Dr. Crane ay nakipagkita kay Carmine Falcone at sinabihan nito na ipatumba si Rachel dahil sa pakikialam ng babae sa mga plano niya. Tila ayaw sumunod ni Falcone sa kanya pero sinabi ni Crane na dapat nasundin niya siya dahil makakaharap nito ang boss niya na nalalapit na ang pagpunta sa Gotham. Maya-maya ay pinakita ni Alfred kay Bruce ang underground cavern sa loob ng kuweba na may lumang elevator. Pinatayo raw yun ng lolo niya upang tulungan na makatakas ang mga alipin noon at posibleng magamit ito ni Bruce sa kanyang secret base. Pagkatapos ay umorder sila ng iba pang parte ng suit niya sa ibang bansa at pininturahan niya ng itim ang survival suit na nakuha niya kay Lucius pati na ang mga gadget niya. Pagsapit ng gabi ay sinuot ni Bruce ang suit at pinuntahan si Sergeant Gordon sa opisina niya. Habang tinututukan niya siya ng stapler sa likod ay tinanong niya kung paano mapapabagsak si Falcone at ang drug operation nito. Nasabi ni Gordon na kailangang magkaroon ng pruweba laban kay Judge Faden at isang matapang na attorney na magpaprosecute sa mob boss. Agad na pumasok sa isip ng bida si Rachel at dahil alam niyang isa si Gordon sa ilang mabuting pulis ay sinabihan niya ito na magtulungan sila na labanan ang mga krimen sa Gotham. Ngunit si Gordon ay inakalang isang baliw si Bruce at agad na hinabol niya siya sa pagtakbo niya palayo ng gusali, subalit pagtalon niya sa kabilang establishmento ay labis na nasaktan siya. Kinabukasan ng corrupt na pulis at partner ni Gordon na si Detective Flass kasama si Falcone ay pinag-uusapan ang planong pagpapatumba niya kay Rachel at ang shipment ng mga droga nila mamayang gabi. Pero ang lahat ng pag-uusap nila ay naririnig pala ni Bruce gamit ang gadget niya. Maya-maya ay bumalik ang bida kay Lucius at nais raw niyang humiram ng gadget para sa kakaibang parachuting sports niya. Pero sinabi nito na hindi niya kailangang magsinungaling sa kanya dahil may ideya na siya kung saan niya gagamitin ang mga gadgets. Kaya't pinakita sa kanya ni Lucius ang kanilang memory cloth na kapag nakuryente ay biglang tumitigas. Nang nakita naman roon ni Bruce ang isang high-tech armored vehicle ay agad na sinubukan niya itong imaneho kasama si Lucius. Pinaliwanag ng department head na ang sasakyan na yun ay tinatawag na ang The Tumbler. Ito ay may matinding throttle at kayang tumalo ng malakas papunta sa kabilang parte ng lugar kahit walang ramp. Sa sunod na eksena ay hinanda na ni Bruce ang mga gadget niya para sa kanyang suit, pati na ang cowl niya kahit pa hindi matibay ang nagawa nilang mga ganito. Ilang saglit ay tinanong si Bruce ni Alfred kung bakit paniki ang napili niyang simbolo. Sinabi niyang dati siyang natatakot sa mga paniki at nais niyang katakutin rin ito ng mga kalaban niya. Pagsapit ng gabi sina Detective Flass at Falcone ay pinakarga na ang mga droga nila na nasa loob ng mga stuffed toys upang ipadala ang mga ito sa mga buyers nila. Pero hindi nagtagal ay biglang inatake ni Bruce isa-isa bilang si Batman ang lahat ng mga tauhang mercenary ni Falcone sa paligid. Pagkatapos ay mag-isang nakipagtunggali ang bida sa mas marami pang mercenary ng mob boss at magaling na napatumba niya ang lahat ng mga ito. Agad na umalis si Flash sa lugar at nang nakita ni Falcone ang nagawa ni Batman sa mga tauhan niya ay nagmadaling bumalik siya sa kanyang kotse ngunit bagsak na rin ang driver niya roon. Biglang hinablot ni Bruce si Falcone sa sasakyan niya pagkatapos ay hinedbutt ito. Ilang saglit pagresponde ni na Sergeant Gordon sa lugar ay nakita nila si Falcone na nakagapos na sa isang spotlight at ang lahat ng mga tauhan nito ay nakagapos na rin roon. Sa sunod na eksena si Rachel nang bumaba ng tren ay hinarang ng iba pang mga tauhan ni Falcone pero agad na tumakbo palayo ang isa at ang isa pa ay mabilis na pinatumba ni Batman habang matapang na hinarap ng babae ang mga ito. Ginamitan siya ng taser gun ng babae pero wala itong epekto sa suit niya. Pinaliwanag ni Batman kay Rachel na pareho silang may layunin na pabagsakin si Falcone at binigay niya rito ang mga ebidensya laban kay Judge Faden pagkatapos ay mabilis na nawala na siya sa lugar. Kinaumagahan ay ni-report ng tauhan ni Earl ang pagnakaw ng microwave emitter nila mula sa kanilang cargo ship ng isang di makilalang grupo ng mga magnanakaw. Maya-maya ay dahil sa pasananatamo ni Bruce kagabi na posibleng paghinalaan ng ibang tao ay sinuggest ni Alfred na ipakita sa publiko kung paano siya nagiging busy sa buhay bilang isang bilyonaryo. Samantala si Commissioner Loeb ay inatasan ng lahat ng kapulisan ng Gotham na dakpin si Batman dahil hindi siya sang-ayon sa paghawak nito ng batas sa sariling mga kamay. Kinagabihan ng inimbitahan ni Earl si Bruce na mag-dinner sa isang high-class restaurant ay nagsama siya ng dalawang European na babae.
Lumangoy ang mga ito sa maliit na pool roon at nang sinabihan si Bruce ng empleyado ay agad na binili niya ang buong restaurant at lumangoy na rin siya sa pool. Paglabas nila ay nakasalubong ni Bruce si Rachel na tila nadismaya sa pag-swimming niya sa restaurant. Kinumbinsi ito ni Bruce na hindi niya talaga gawain yun, ngunit sinabi ng babae na makikilala siya ng marami mula sa mga nagawa niya. Sa sunod na araw ay binisita ni Dr. Crane si Falcone sa kulungan. Sinabi nito sa kanya na alam niyang may malaking plano siya at ang boss niya sa Gotham gamit ang mga droga niya at nais niyang makipag-isa sa kanila. Ngunit si Crane ay sinuot ang scarecrow mask niya at mabilis na pinausukan si Falcone ng fear toxin. Pagkatapos ay diniklara niya sa warden ng kulungan na isang baliw si Falcone at planong ilipat ito sa Arkham Asylum. Maya-maya si Batman ay sinabi kay Gordon na napansin niyang kalahati lang ng mga droga ni Falcone ang planong i-deliver sa mga buyer nila at nagtataka siya kung saan papadala ang kalahati pa. Hanggang sa na-realize niyang malamang alam yun ng partner ni Gordon, ilang saglit ay mabilis na sinabit ni Batman si Detective Flash sa isang gusali at tinanong ito kung saan nila papadala ang kalahati ng mga droga kagabi. Inamin naman ni Flash na binabagsak ang mga ito ng mga tauhan ni Falcone sa isang lalaki sa Narrows pero hindi niya siya kilala dahil kahit kailan ay hindi siya pumupunta roon. Agad na binabanan ng bida ang pulis at maya-maya ay pinuntahan niya ang Narrows na isang lugar sa gitna ng Gotham. Pagkatapos ay nakita ni Batman ang mga stuffed toy ni Falcone sa loob ng isang apartment sa di kalayuan. Pagpasok niya sa loob ay kalaunan ay pumasok rin roon si Dr. Crane at ang mga tauhan nito upang sunugin ang buong apartment. Agad na sinimula na patumbahin ni Batman ang mga mercenary ni Crane ngunit mabilis na pinausukan siya nito ng fear toxin. Sinabuyan pa ang bida ng gas ng kalaban upang sunugin ang buong katawan at nahulog siya mula sa gusali. Kahit labis na nahihirapan ay ginamit ni Batman ang kanyang grappling gun nang sa gayon ay makaakyat sa isang bubong at tinawagan niya si Alfred upang humingi ng tulong. Samantala si Attorney Finch ay napansin na may kahina-hinala sa cargo ni Falcone sa pantalan. Nadiskubre niyang ito pala ang microwave emitter ng Wayne Enterprise subalit agad na pinatumba siya ng mga pulis roon. Pagkalipas ng 2 araw ay nagising na si Bruce sa kama niya at sinabihan siya ni Alfred na iyon ang araw ng birthday niya. Pinapunta niya roon kahapon si Lucius upang gamutin si Bruce at nakagawa siya ng antidote sa toxin na nalanghap niya. Pinakiusapan naman ng bida si Lucius na lumikha pa ng ilang antidote na sinang-ayunan niya. Sa sunod na eksena ay pumunta si Rachel sa Arkham Asylum dahil nabalitaan niya ang paglipat roon ni Crane kay Carmine Falcone mula sa kulungan. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nagkaroon ng psychotic breakdown ang mob boss at sa tingin niya ay ginamitan siya ni Crane ng kakaibang droga. Pero naririnig pala ni Batman ang mga pag-uusap nila. Naisipan naman ni Crane na ipakita sa babae ang produksyon ng fear toxin niya sa basement ng Arkham Asylum. Ang mga ito ay kinakalat na niya sa main water supply ng Gotham na may kasamang mga droga ni Falcone. Sinubukan na tumakbo paalis roon ni Rachel ngunit pinausukan rin siya ng fear toxin ni Crane. Kalaunan ay napansin niya at ng kanyang mga tauhan ang pagdating ni Batman sa planta dahil sa malakas na kalabog na narinig nila. Sinabihan naman ni Crane ang isang tauhan niya na tawagin ang mga pulis upang tugisin siya. Napakabilis na inatake ng Dark Knight ang lahat ng armadong tauhan ni Dr. Crane sa buong lugar at walang kahirap-hirap na napatumba niya ang mga ito. Inatake siya ni Crane pero mabilis na napigilan niya siya at pinausukan ng sarili nitong fear toxin. Naging nakakatakot na nilalang ang tingin ng lalaki kay Batman at tinanong niya siya kung sino ang boss niya. Inamin ni Crane na nagtatrabaho siya para kay Ra's al Ghul pero labis na pinagtataka ito ni Bruce dahil namatay na siya nakaraan lang at hinampas ang kalaban roon. Hindi nagtagal ay rumesponde ang napakaraming kapulisan at mga SWAT unit sa harap ng Arkham Asylum at si Sergeant Gordon ay agad na pinasok ang pasilidad ng mag-isa. Ginamit naman ni Batman ang ultrasonic signal device niya upang sumugod sa buong lugar ang napakaraming ulupong ng mga paniki at inatake ng mga ito ang mga kapulisan sa labas pati na ang mga SWAT na pumasok sa loob ng Arkham Asylum. Mabilis na kinuha ng bida si Sergeant Gordon at pinaliwanag sa kanya ang masamang plano ni Crane sa Gotham. Pagkatapos ay pinakiusapan niya ang pulis na ilabas si Rachel ng gusali at magkita sila sa likod. Agad na tumakbo si Batman palabas ng Arkham Asylum at pagdating sa likod ay kinuha niya ang babae kay Gordon upang isakay ito sa kanyang itim na tumbler o ang Batmobile. Hinabol pa rin ng Dark Knight ng maraming mga kapulisan na nakakalat sa buong syudad kaya't pumunta siya sa taas ng isang parking building. Pinasabugan niya ang harang roon at pinatalo ng malakas ang Batmobile papunta sa kabilang gusali at nakarating sa isa pang kalsada. Nahabol pa rin si Batman ng ilang mga pulis pero naghulog siya ng maliliit na bomba sa kalsada na kinataob ng 2 mga kotse nila sa daan. Pagkatapos ay inactivate ni Bruce ang stealth mode ng Batmobile upang hindi na siya makita sa radar ng mga kapulisan habang nasa dilim. Sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang Batcave at mabilis na nag-inject kay Rachel ng antidote.
Maya-maya nang nagising ang babae ay sinabihan ito ni Batman na tuturukan niya siya ng sedative upang makatulog at magising sa bahay niya. Pinakiusapan niya si Rachel na ibigay ang dalawang antidote na yon kay Gordon, ang isa ay para sa Sergeant at ang isa ay para sa pagmas-produce niya bilang paghahanda sa masamang plano ni Crane sa Gotham. Ilang saglit ay pinuntahan ni Gordon si Crane sa Arkham Asylum at tinanong kung anong plano nito sa droga na nakalat na niya sa syudad, ngunit ayaw itong sabihin ng lalaki. Sa sunod na eksena si Bruce ay nagdaos na ng kaarawan niya sa kanilang Wayne Manor kasama ang mga mayayaman na kaibigan ng pamilya niya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Lucius upang sabihin na kailangan nilang makalikha ng sobrang daming antidote dahil plano ni Crane na ikalat ang toxin mula sa water supply ng syudad. Bigla naman na-realize ni Lucius na kaya nanakaw ang microwave emitter nila ay dahil gagamitin ito ni Crane upang evaporize ang buong tubig sa Gotham at mabalot ng toxin ang buong lugar. Ilang saglit pa ay nakaharap ni Bruce sa party si Ducard at binunyag nito na siya pala ang tunay na Ra's al Ghul. Alam raw ni Ra's ang pagiging hero vigilante niya sa Gotham at ang bida ay labis na nagsisi sa pagligtas sa dating mentor niya. Pagkatapos ay nagpanggap siyang lasing at galit na nagbitaw ng mga masasakit na salita sa lahat ng dumalo sa kaarawan niya, upang agad na magsialisan ang mga ito sa kanyang mansyon. Ngunit nasa paligid na rin pala ang ilang miyembro ng League of Shadows at binunyag pa ni Ra's na galing sa asul na rosas nila ang fear toxin na nalikha ni Crane. Kalaunan ay inutusan na ng kalaban ang mga tauhan niya na magsaboy ng gas sa buong Wayne Manor upang sunugin ito. Nilabanan ni Bruce si Ra's ngunit nagawa rin siyang matulak ng kalaban sa bumagsak na debris. Pagkatapos ay umalis ang League of Shadows roon na nasusunog ang buong Wayne Manor. Sa kasalukuyan na yon ang iba pang tauhan ni Ra's al Ghul na nagpanggap na SWAT ay sinugod ang Arkham Asylum. Tinulungan ng mga ito makatakas ang lahat ng mga bilanggo ng rehabilitation facility pati na si Dr. Crane o si Scarecrow. Ilang saglit si Alfred ay nakita at tinulungan si Bruce na makabangon mula sa malaking debris at pumasok sila sa sekretong daanan ng mansyon papunta sa Batcave. Si Rachel naman ay nagising na at agad na umalis ng bahay niya dala ang mga antidote. Naglakad siya sa mga kalsada ng Narrows at nakita niyang labis na nagkakagulo ang mga tao roon dahil sa nagkalat na mga preso ng Arkham Asylum sa buong lugar. Hindi nagtagal ay nakita ng babae si Gordon at binigay rito ang dalawang vials ng antidote. Sa sunod na eksena si Ra's al Ghul ay ginamit na ang microwave emitter upang evaporize ang main water supply ng Narrows na may halong fear toxin ni Scarecrow at ng droga ni Falcone. Mas lalong nagkagulo ang mga mamamayan ng Narrows dahil sa usok na kumalat sa buong lugar at pati ang lahat ng mga kapulisan sa paligid ay labis na na-expose sa fear toxin. Agad na nagturok ng antidote si Gordon sa hita habang si Rachel ay sinugod ni Scarecrow pero nagawa niyang kuryentehin ito ng taser gun at umalis na siya roon. Si Flash naman ay inakalang mga demonyo ang nakikita niyang mga bata sa daan pero mabilis na hinampas siya ng partner niya at pinusasan. Maya-maya ay dumating na si Batman sa Narrows sakay ng Batmobile niya at sinabi kay Gordon na malakas ang kutob niya na plano ni Ra's na evaporize rin ang main water supply sa buong Gotham gamit ang microwave emitter mula sa tren ng syudad. Upang makatulong si Gordon kay Batman ay binigay niya rito ang susi ng kanyang Batmobile. Samantala ang grupo ng mga preso ni na Victor Zsasz ay aatakihin na si Rachel at ang kasama nitong bata pero mabilis na pinunta sila ni Batman sa rooftop ng isang gusali. Tinanong naman ng babae kung sino si Batman sa ilalim ng maskara niya. Sumagot siyang makikilala siya ng marami mula sa mga nagawa niya at na-realize ni Rachel na si Bruce ang Batman. Ilang saglit nang kinakarga na ni Ra's ang microwave emitter sa tren ay mabilis na inatake ng Dark Knight ang ilang ninja ng League of Shadows sa paligid at magaling na napabagsak niya ang mga ito. Ngunit biglang sinugod siya ng mga mamamayan ng Narrows na nasa impluensya ng fear toxin. Kalaunan ay nagawa niyang makaalis sa kanila gamit ang grappling gun niya at makakapit sa tren. Samantala si Sergeant Gordon ay sinimula ng imaneho ang Batmobile ni Batman papunta sa gusali ng Wayne Enterprise. Hindi nagtagal ay nagawang makapasok ng bida sa loob ng tren at matapang na nakipagtunggali siya sa dati niyang mentor. Binigay ng Dark Knight ang buong lakas na kalabanin si Ra's al Ghul gamit ang hand-to-hand combat skills niya subalit labis na nahihirapan siyang pabagsakin ito. Si Gordon naman ay nagawang makarating sa tapat ng Wayne Tower at sinimulan wasakin ang metal na pundasyon ng riles roon. Hindi nagtagal ay nagawang pabagalin ni Batman ang takbo ng tren at ang Sergeant ay sa wakas ay napabagsak na ang malaking metal na pundasyon pati na ang mga riles. Pagkatapos ay mabilis na umalis sa tren ang hero vigilante at hinayaan si Ra's al Ghul na masawi kasabay ng malakas na pagbagsak ng sasakyan sa lupa at sumabog ang microwave emitter sa loob nito. Dahil dito ay huminto na ang pag-vaporize ng water supply sa Narrows. Sa sunod na araw ay pinasimula na ni Bruce na itayo muli ang kanyang Wayne Manor at siya na ang nagsarado ng lumang balon roon.
Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Rachel upang sabihin ang espesyal na nararamdaman niya para sa kanya at nagkahalikan silang dalawa. Sa sunod na eksena ay nagulat si Earl na makitang pinalitan na siya ni Lucius bilang CEO ng kumpanya. Tinawagan niya si Bruce at sinabing imposible ang ginawa niya dahil nasa publiko na ang Wayne Enterprise, pero pinaliwanag ng bida na nabili na niya ang karamihang shares ng kumpanya mula sa mga charitable foundations at trust funds niya kaya't siya na muli ang may-ari nito. Tinanggal na ni Bruce si Earl bilang CEO dahil nalaman raw niyang involved siya sa pagnakaw ng microwave emitter nila. Isang gabi si Gordon na isa ng lieutenant ay nagtayo ng bat signal upang makausap si Batman. Sinabi niya sa kanya na si Crane at ang kalahati ng mga preso ng Arkham Asylum ay nakatakas sa kanila. Ngayon ay may lumitaw na bagong kriminal na nakagawa na ng ilang armed robbery at double homicide sa syudad. Nag-iwan pa ang kriminal ng calling card sa insidente at si Batman ay agad na umalis upang imbestigahan ito. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.